Banata 341. Walang katalo sa lutong bahay na pagkain. Inaabangan ni Jared ang luto ng kanyang ina. Bagamat alam niyang hindi niya biological parents sina Hannah at Gary. Mahal pa rin niya ang mga ito. Nanay. Muling sumigaw si Jared matapos na walang tugon sa unang pagkakataon. Saan sila pumunta? Lumabas ba sila para mamasyal? Mahinang ungol ni Jared habang papasok sa loob. Hapagkainan. Noon niya nakita ang isang papel sa hapagkainan. Dinampot niya iyon at nakitang sulat iyon ni Hannah sa kanya. Pagkatapos ay binasa niya ito ng malakas. Balik kami ng tatay mo sa dati naming bahay saglit. Mangyaring kumuha ng mabuti. Alagaan ang iyong sarili. Nakagawa na ako ng masarap na pagkain at inilagay ko sa ref. Kung gutom ka, ikaw, maaaring magpainit sa kanila. On a different note, please be nice to Josephine because she deserves that much. Hindi kita mapapatawad ng tatay mo kung sakaling masira mo ang puso niya. Habang wala tayo, huwag mag-alinlangan. Dalhin mo si Josephine. Sa pag-aalaga niya, hindi man lang ako mag-alala ng sobra sayo. Tsaka, hinahanap ko, inaabangan ang pagkakaroon ng apo. Mangyaring tingnan ito. Hindi mapigilan ni Jared ang mapangiti nang mabasa ang sulat. Ngayon alam ko na kung bakit sila bumalik. Ito ay dahil gusto nilang magkaroon kami ni Josephine ng oras na mag-isa. Sa katunayan, ito ay magiging hindi naaangkop para sa Josephine na lumipat habang nasa paligid ang kanyang mga magulang dahil hindi pa sila kasal. Itinago ni Jared ang sulat. Well, mas ligtas para sa kanila na malayo sandali. Isinasaalang-alang ang mga kalaban na ginawa ko. Masyadong mapanganib na manatili sila sa Horrington pansamantala. Pagkatapos noon, pumunta siya sa ref para kumuha ng mga ulam bago ito initin. Pagkatapos kumain, inilabas ni Jared ang jade pendant na kinuha niya sa residence ng Whittaker. Ang pendant ay may madilim na lilam ng berde, at ang pagtatapos ay malinis. Ang ganda ng jade pendant. Habang sinusuri ni Jared ang pendant, kinagat niya ang daliri niya at tumulo ang isang patak ng dugo niya rito. Biglang hinigop ng pendant ang patak ng dugo. Napangiti ang gilid ng bibig ni Jared nang makita iyon. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang pendant ng mahigpit gamit ang dalawa niyang kamay. Dahil doon, isang malabong gininto ang aura ang lumabas sa kanyang pagkakahawak. Habang napapalibutan ng gintong ilaw, ang pendant ay nagsimulang lumutang sa hangin ng bitiwan ito ni Jared. Biglang, sa loob nito, ang isang madilim na pag-inog ng enerhiya ay tumatalbog sa paligid. Sa likod ng madilim na lilam ng enerhiya, isang dugong pulang ilaw ang naroroon. Sa isang iglap, parang ang pendant, ay naging isang track ng karera. Naghahabulan ang magkabilang shades of light. Crush! Sambit ni Jared. Dahil doon, binuksan ni Jared ang kanyang mga mata at direktang binaril ang isang sinag ng liwanag sa jade pendant. Kumalabog. Nawala ang gintong liwanag sa paligid ng pendant. At bumagsak ito sa lupa. Sa impact, ang pendant, nabasag sa 2 piraso. Sa sandaling nahati ang palawit sa kalahati. Isang madilim na pulang patak ng dugo ang nakitang umaagos palabas mula rito. Pinulot ni Jared ang 2 piraso at pinunasan ang dugo sa isa sa mga ito. He then mumbled, "Maganda ito, bagay." Habang hawak ang parehong mga piraso, inilipat niya ang ilan sa kanyang espiritual na enerhiya sa mga ito. Pagkatapos noon, siya, nakakita ng ilang pulang string at itinali ang mga ito sa magkabilang piraso. Sa pamamagitan nito, malalaman ko kaagad sa tuwing nasa panganib si Josephine. Hindi lang iyon, kaya pa nitong protektahan siya, mula sa hindi bababa sa unang suntok. Ngumiti si Jared at tinawagan si Josephine sa telepono. Napagtanto ni Jared na kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya maaaring nasa 2 lugar ng sabay. Kung may nangyaring masama kay Josephine, walang paraan na malalaman niya ito sa oras. Lalo pat naroon siya, protektahan siya. Gayunpaman, magiging iba ang mga bagay sa palawit ng Jade. Hindi lang niya ito ibinuhos ng kanyang dugo, kundi,
Naglipat din siya ng ilang espiritual na enerhiya dito. Ngayong mayroon na akong 2 piraso nito. Kaya ko na siyang protektahan. Nang hindi man lang malapit sa kanya. Pareho kaming magkakaroon ng 1 piraso nito bawat isa. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng telepatikong link. Itinatag. Malalaman ko agad kung may problema siya. Hoy! Ano ito? Mismo na ba ako? Tanong ni Josephine sa phone habang nakanganga. Puno ng pagkain. Huwag mong purihin ang sarili mo. Hindi kita nami-miss. Mayroon akong para sa iyo. Mangyaring pumunta sa Dragon Bay. Matigas na itinanggi ito ni Jared. Sa totoo lang, palagi nilang iniisip ang isa't isa. Napakatigas ng ulo mo. Ano ang ibinibigay mo sa akin? Bakit hindi mo ipadala dito sa halip? Josephine, ngumiti. Kailangan nandito ka para kolektahin ito ng personal. Bilasan mo. Ibinaba ni Jared ang telepono kaagad pagkatapos. May dahilan si Jared para hilingin kay Josephine na bisitahin siya sa halip na ipadala ang pendant. Nais niyang, para malaman niyang nag-iisa lang siya sa bahay at patuluyin siya nito. How dare he hang up on me? Napakagatlabi si Josephine at nagpalit bago tumungo upang makita si Jared. Pagdating, inayos ni Josephine ang sarili at ngumiti ng matingkad papasok sa mansyon. Dahil pupuntahan ko ang parents niya. Dapat presentable ako. Gayunpaman, walang nakitang tao si Josephine sa paligid nang pumasok siya sa sala. Sa halip, nakita ko lang si Jared na lumabas ng kusina mag-isa. Si Josephine ay muling tumingin sa paligid ng bahay. Hinahanap ang kanyang mga magulang. Kung nasa bahay ang kanyang mga magulang. Hindi nang ahas si Josephine na kumilos ng basta-basta. Tumigil ka nga sa paligid. Bumalik ang mga magulang ko sa dati nilang bahay. Ngumiti si Jared sa kanya. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Josephine. Hindi naman sa mahirap makasama ang mga magulang niya. Kaya lang kung may mga matatandang naroroon. Palaging naglalakad si Josephine sa mga kabibi. Para sa kanya, mahalaga na palaging mapanatili ang mabuti. Impresyon. Kinurot ni Josephine ang tenga ni Jared at tinanong. How dare you hang up on me? Dahil wala ang kanyang mga magulang. Sa paligid, siya ay muli. Ray. Napaungol si Jared bago nagmadaling humingi ng tawad. I was wrong. Hinding-hindi na ako susuko sa'yo. Dahil nagsorry na si Jared. Binitawan niya ang tenga niya. Ano ang mayroon ka para sa akin? Inilabas ni Jared ang pendant. Isuot mo ito. With it, malalaman ko agad kapag nagkaproblema ka. Kinuha ni Josephine ang jade pendant at pinagmasdan ito. Nataranta. Nagtanong siya, bakit kalahati lang? Saan? Ang iba pang kalahati? Kalokohan. Ang kalahati ay kasama ko. Inilabas ni Jared ang kalahati ng pendant niya at inilagay ito sa tabi. Sa kanya, sa sandaling iyon, isang malabong gininto ang liwanag ang makikitang kumikislap ng ang 2 piraso ay muling pinagsama. Hindi masama. Ngumiti si Josephine bago ito isinuot. Sino ang nagluluto ng iyong pagkain kung ang iyong mga magulang? Wala ba sa paligid? Ikaw. Siyempre. Kung hindi, bakit kita hihilingin na pumunta? Napaawang ang bibig ni Jared sa pagiging makulit. Ngumisi. Pinandilatan siya ni Josephine ng mata. Bakit ako dapat? Hindi pa kami kasal. Kung sa bagay, ako, kahit ang girlfriend mo. Kaya bakit kita aalagaan? Well, tinanggap mo na yung token of love ko nung tinanggap mo yung pendant. Simula ngayon, akin ka na, kasintahan. Kaya kailangan mo akong alagaan. At saka, sabi ng nanay ko, ipinasa sa kanya ni Jared ang sulat. Isinulat ni Hannah. Hindi mapigil ang mamula si Josephine nang mabasa niya ang tungkol sa inaasam ni Hannah. Sa pagkakaroon ng apo, ibinalik niya ang sulat sa kanya at sinabing, dahil ito ang bilin ni Mrs. Chance. Tapos mga ilang araw na yata ako sa inyo. Gayunpaman, dapat tayong matulog sa magkahiwalay na mga silid. Huwag ka, samahan mo ako sa gabi. Huwag kang mag-alala, mukha ba akong taong gagawa ng mga ganyan? Si Jared ay nasa buwan. Pagkarinig natitira si Josephine sa kanya.
At that precise moment, Jared looked like a young man who fell in love for the first time despite ang katotohanan na siya ay talagang isang walang awa na mamamatay tao. Nang gabing iyon, umupo si Jared sa sopa habang unti-unti niyang sinisipsip ang espiritual na enerhiya ng lugar. Bagaman ito ay hindi magkano, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Imposibleng magtanim lamang kapag mayroon siyang mga pambihirang halamang gamot. Kanya, para naman kay Josephine. Nasa phone niya ang paghahanap ng mga recipe online para ipagluto para kay Jared. Dahil siya ay lumaki sa isang mayamang pamilya, hindi pa siya kinailangan na magluto ng pagkain sa buong buhay niya. Sa kabila nito, para sa kanya, handa siyang matuto habang nagluluto. Gaano man ito kahirap para sa kanya. Napuno ng pagmamahal ang mga mata ni Jared nang makitang abala si Josephine sa pagluluto para sa kanya sa kusina. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Jared. Ito ay isang tawag mula kay Walter. At magalang siyang nagtanong, "Mr. Chance, libre ka na ba?" Gusto ni General Long. "Gusto kitang makilala." Siya ang pinuno ng Department of Justice sa Summerbank. Kagawaran ng hustisya. "Ano ang gusto nila sa akin?" Kumunat ang noo ni Jared. "Hindi ako sigurado dyan. Sinabi niya lang sa akin na nag-host siya ng dinner party sa Glamour Hotel. At gusto kanya, para doon." Sa puntong iyon, walang ideya si Walter kung ano ang ginawa ni Jared sa Summerbank. Naghahatid lang siya. Mensahe ni Anthony, "Sige, pupunta ako dyan ngayon." Tumango si Jared at ibinaba ang telepono. Pagkatapos noon, tumayo siya at naglakad patungo sa kusina para sabihin kay Josephine na huwag nang magluto. Pagpasok pa lang niya sa kusina, sinalubong siya ng madilim na ulap ng usok. Dali-dali siyang pumunta sa kalan at inalis ang palayok sa apoy. Anong nangyari? Natarante si Josephine nang makita ang usok na lumalabas sa kaldero. Nang buksan ni Jared ang takip, nakita niyang nasunog ang pasta hanggang sa malutong. Ang ilalim ng palayok ay pantay. Natatakpan ng isang layer ng itim na nalalabi. Inosente namang tumingin si Josephine kay Jared matapos masulyapan ang kaldero. "Oops! Nakalimutan kong ilagay tubig sa palayok." Humagalpak ng tawa si Jared at napabulalas. "Ayos lang. Hindi na natin kailangang magluto. May isang tao. Niyaya tayo mag-dinner. WHO. Ginoo." Tumawag si Grange at sinabing gusto ni General Long mula sa Department of Justice sa Summerbank. "Meet me at Glamour Hotel." Totoong sagot ni Jared. General ng Department of Justice. Kumunat ang noo ni Josephine bago nag-aalalang nanlaki ang mga mata. "Ito ba, tungkol sa ginawa mo sa pamilya Whittaker sa Summerbank?" Dahil doon, sa wakas ay namulat na si Jared. "Maaaring iyon na. Hindi ko siya kilala personally. Dahil nag-request siya na makita ako. Dapat may nangyari. Kung gayon, dapat ba tayong magpiyansa?" Baka sa mukha ni Josephine ang pag-aalala. "Huwag kang mag-alala. Dapat okay tayo." Paninigurado ni Jared. "Since inalis ko na lahat ng surveillance camera, walang paraan na ito ay matutunton pabalik sa akin." Pagkatapos magpalit, dumating sina Jared at Josephine sa Glamour Hotel. Sa kanyang pagtataka, may iba. Inimbitahan din ang mga tao sa hapunan. Since hindi lang niya ako niyaya specifically, baka hindi niya ako hinahanap. Para sa nangyari sa pamilya Whittaker. Sa katunayan, naroon din sina William, Glenn, at iba pang maimpluwensyang tao sa Horrington. Nandoon sila sa Butter Anthony up dahil siya ay mula sa Summerbank. Binabati ng lahat si Jared habang papasok dahil halos lahat ng invited ay kilala siya. Bilang tugon, sumagot naman si Jared. Sa isang sulok, nakauniporme si Lisbeth habang pinagmamasdan niyang mabuti ang bawat galaw ng mga ito. Mga dadalo, natigilan siya nang makita si Josephine. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya at gulat na nagtanong, "Anong ginagawa mo rito?" "Josephine." "Lisbeth, anong ginagawa mo dito?" Parehong nabigla si Josephine nang makita si Lisbeth. Pagkatapos ay nagangat siya ng tingin sa uniforme ni Lisbeth at pinuri. "Ang ganda mo sa uniforme mo."
Nandito ako para samahan si General Long. Pinalaki ni Lisbeth si Jared at nagtanong. Kanino siya? Ikaw. Sinulyapan ni Josephine si Jared bago inilipat ang tingin sa pendant na nasa kanya. Siya ay, Jared, boyfriend ko siya. Dahil tinanggap na niya ang token of love nito. Naging opisyal na ang kanilang relasyon. Handa na si Josephine. Ipakilala mo siya bilang boyfriend niya. Jared. Napasinghap si Lisbeth sa gulat. Boyfriend mo siya. How? Anong problema? Tanong ni Josephine matapos makita ang pagmumukha ni Lisbeth. Lisbeth, ito si Mr. Chance. Siya yung taong pinatawag mo kaya ngayon nakilala mo na siya. Walter, biglang humakbang at ngumiti. Lolo, bakit hindi mo sinabi sa akin na boyfriend ni Josephine si Jared? Kumunat ang noo ni Lisbeth at nagbuntong hininga. Aba, hindi ka nagtanong. At saka, wala akong ideya kung naging opisyal na sila. Hindi ko nais na tumalon sa mga conclusion. Alam mo, walang magawa si Walter bago nagtanong. Paano mo nakilala si MS Sullivan? Lolo, nag-aral ako sa parehong universidad ni Josephine. Siyempre, kilala ko siya. Sa pagkakataong ito, pagkakataon na ni Josephine na makatuklas ng isang nakalilito na katotohanan. Lisbeth, Mr. Grange is your lolo. Bakit hindi mo nabanggit noong nasa university tayo? Noon, si Walter ay isang kilalang opisyal ng gobyerno sa Summerbank. Ligtas na ipagpalagay na apo ng isang kilalang individual ay masabik na magpakitang gilas. Gayunpaman, hindi isang beses, binanggit ito ni Lisbeth kay Josephine. Ayokong may makaalam ng family background ko kasi gusto kong umasa sa sarili ko. Mga kakayahan. Paliwanag ni Lisbeth. Si Lisbeth ay palaging isang malakas na ulo. Hindi niya nais na umasa sa iba upang makuha kung ano siya. Gusto. Kumikirot ang puso ni Walter sa sinabi nito. Nang mapatitig si Lisbeth ng ilang sulyap, humanga si Jared. Sa panahon ngayon, lahat ng mga kabataan ay parin. Umaasa sa kanilang mga magulang upang maghanap buhay. Ang babaeng ito ay lubos na kahanga-hanga. Lolo, hindi mo ba nakikita kung gaano ako ka-Jose? Bagamat hindi ako umaasa sa sino man sa aming pamilya. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa akin. Okay. Napangiti si Lisbeth. Talaga. Okay ka lang. Lisbeth, ipagpatuloy ang iyong mabuting gawain kasama si General Long. Sino ang nakakaalam? Baka isa. Araw na maaari ka ring pumalit sa kanya. Tumawa si Walter at nagpatuloy. Sige. Pupunta ako at batiin ang iba pa. Magpatuloy kayo. Pagkaalis ni Walter, pumunta si Jared at ang iba pa sa kani-kanilang upuan. Hindi napigilan ni Lisbeth na patuloy na palakihin si Jared. Pataas. Habang ginagawa iyon, mukhang marami siyang tanong sa kanya. Pwede ka bang sumama? Josephine. Biglang kinawayan ni William si Josephine at hiniling na puntahan ito. Kanya. Parang may mga gusto siyang ipakilala sa kanya. Tumayo si Josephine bago humingi ng tawad. Excuse me, Lisbeth, babalik ako nang wala sa oras. Oh, ipagpatuloy mo. Tumango si Lisbeth, dahil nag-iisa sina Jared at Lisbeth sa mesa. Sa wakas ay nagtanong siya. MS Grange, sa palagay ko mayroon ka mga tanong para sa akin. Bagamat nabigla si Lisbeth, nagtanong siya. Are you responsible for what happened at the tirahan ng Whittaker? Oo, walang pagdadalawang isip na sagot ni Jared. Ang mabilis na pag-amin ni Jared ay lubos na nahuli kay Lisbeth. Nawalan siya ng masabi, matapos makita si Lisbeth na walang imak. Nagtanong si Jared, inayos ba ninyo ito para lang mapuntahan ako? Tama ka, dahil si Jared ay hindi isa sa mga matalo sa paligid ng Bosch. Si Lisbeth ay hindi rin nagpapigil. Kami ay dito para ibalik ka sa Summerbank. Pagkatapos ay sinulyapan ni Jared ang lahat ng nasa eksena. Parang wala pang 10 opisyal mula sa kagawaran ng hustisya. Tsaka wala ni isa sa kanila ang mukhang makakalaban. Inaasahan mong mahuhuli ako sa mga taong kasalukuyan mong naririto. Paano kung tumanggi ako? Sumunod. Kukunin mo ba ako ng puwersa?
Kalmadong tanong ni Jared na hindi nagpapakita ng kahit anong pahiwatig ng puot. Saglit na natahimik si Lisbeth. Dahil kayang lipulin ng lalaking ito ang kabuuan ng Whittaker. Kapamilya, sigurado akong hindi na natin siya maibabalik ng mag-isa. Ano man ang aming mga pagkakataon. Dapat naming subukan ang aming makakaya dahil iyon ang aming responsibilidad. Sobrang galing ni Lisbeth, determinado, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Si Jared ay humigop ng kanyang tsaa sa katahimikan. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Sa sandaling iyon, bumalik si Josephine sa mesa. Oh, wala. Mabilis na sagot ni Lisbeth. Malamang. Ayaw ni Lisbeth na malaman ito ni Josephine. Jared, pinapante ka ni Mr. Grange. Mananatili ako dito para maabutin si Lisbeth. Tinapik ni Josephine ang kanya. Balikat. Oh, sige. Tumango si Jared bago naglakad palapit kay Walter. Sa sandaling iyon, nag-iisa si Walter kasama ang isang medyo may edad na lalaki sa mesa. Pagdating ni Jared sa mesa ay agad siyang pinakilala ni Walter kay Anthony. Mr. Pagkakataon, ito ay si General Anthony Long mula sa Department of Justice sa Summerbank. Kumusta, General Long? Magalang na bati ni Jared. Bilang tugon, tumango lang si Anthony at sinenyasan si Jared na maupo. Ginoo, malamang, nagtanong si General Long tungkol sa iyo. Hangang-hanga siya sa iyo. Walter, bulalas nang makaupo si Jared. Hindi mo na kailangang dumaan sa gulo kung gusto mo akong arestuhin. Sayang ang pera. Jared, malamig na tumawa. Parehong natarante sina Walter at Anthony. Kahit na sa magkaibang dahilan. Anong pinagsasabi mo, Mr. Chance? Na-curious si Walter. Naalis ko na ang pamilyang Whittaker. At narito sila para kunin ako. Sabi ni Jared sa paraang parang nagpupunas. Ang buong pamilya Whittaker ay isang bagay na hindi gaanong mahalaga. So, ikaw pala, inalis mo ang pamilya Whittaker. Malamig na tanong ni Anthony. Oo, ako iyon. Sa katunayan, mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon pa ring miyembro ng pamilyang Whittaker. Buhay. Papatayin ko silang lahat. Parang walang balak magtago si Jared. Well, tapos na yata ang trabaho ko. Dahil umamin ka na. I'd need you to follow me back to Summerbank pagkatapos ng hapunan. Pagkasabi nun, biglang nagpakawala ng dominanting wave ng aura si Anthony. Malakas ang presensya ng lalaki bilang general ng Department of Justice. Isang malamig na nguso ang isinagot ni Jared. Sa tingin mo ba kaya mong gawin iyon sa iilang tao na? Meron dito. Bigla na lang. Bahagyang nanginig si Jared at nagpakawala ng isang alon ng nakamamatay na enerhiya. With that, kay Anthony, halos biglang nawala ang aura. Ang tanging nagawa niya ay titigan si Jared na may nakasulat na pagkataranta. Sa buong mukha niya, mangyaring huminahon. Mr. Chance. Sa wakas, naabutan na ni Walter ang nangyayari sa dalawa. Sila, inilipat niya ang kanyang tingin kay Anthony at sinabing, kung nandito ka para kay Mr. Chance, iminumungkahi kong umalis ka. Ngayon, walang paraan na mahuli mo siya. At saka, inaani ng pamilya Whittaker ang kanilang itinanam. Ginoo, Grange. Gulat na tinitigan ni Anthony si Walter. Bagamat siya ang general ng kagawaran ng hustisya, hindi siya nang ahas na huwag igalang si Walter. Dahil siya nga, kanyang tagapagturo. Dahil din sa impluwensya ni Walter kaya naging trusted personnel ni Anthony si Lisbeth. Ipinagpatuloy ni Walter na ipaalam kay Anthony kung paano kinidnap si Josephine. Gayun din, sinabi niya sa kanya, lahat tungkol sa kung paano dinala ni Kane ang kanyang mga tauhan sa Horrington para patayin si Jared. Tungkol naman sa nangyari sa Year Ingham, walang alam si Walter sa ginawa ni Jared. Kaya naman, hindi siya nagpahayag ng anumang impormasyon tungkol doon. Natahimik si Anthony nang marinig si Walter. Lalong naging awkward ang atmosphere sa himpapawid. Pangalawa, samantala, masayang nagkukwentuhan sina Lisbeth at Josephine. Josephine, gaano mo nakatagal kakilala si Jared? Biglang tanong ni Lisbeth.
Nag-isip sandali si Josephine at sumagot. Mga 2 buwan ko na siyang kilala. 2 buwan. At pareho na kayong in a relationship. Kilala mo ba si Jared? May idea ka ba? Sino ba talaga siya? Nabalisa si Lisbeth nang malaman niyang 2 lang silang magkakilala. Buwan. Nang makitang biglang naging emosyonal si Lisbeth. Nagtanong si Josephine na may pagtataka sa kanyang mukha. Anong mali? Ang galing talaga ni Jared. Kilalang kilala ko siya. At nakilala ko pa ang mga magulang niya. Ano ang alam mo tungkol sa kanya? Alam mo bang mamamatay tao siya? Pinawi niya ang pamilya Whittaker. Siya ay talagang walang awa. Nasabi ni Lisbeth ang katotohanan. Hindi na napigilan ang sarili. Gayunpaman, binalot siya ng panghihinayang kapag ginawa niya iyon. Kung tutuusin, hindi bagay kay Josephine. Alam ang tungkol sa isang bagay. Akala niya noong una ay magugulat si Josephine kapag nalaman niya iyon. Sa kanyang pagtataka, ang huli, nanatiling kalmado at walang kibo. Instead, she even admitted with a nod. Alam ko, ginawa niya lang iyon dahil sa akin. Dahil sa iyo, may nakasulat na mystification sa buong mukha ni Lisbeth. Pagkatapos ay ikinwento ni Josephine ang lahat ng kanyang naranasan. Kasama na ang pangyayari sa Yerringham. Napakasama ng Tyrion Whittaker na iyon. Ang kamatayan ay talagang angkop na wakas para sa kanya. Matapos marinig ang buong kwento, napakaliwanag ni Lisbeth kaya't inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa. Lisbeth, huwag mong sabihing pumunta ka sa Horrington sa pagkakataong ito para arestuhin si Jared. Tanong ni Josephine biglang bumungad sa kanya ang realisasyon. Ako. Sandaling umiwas si Lisbeth ng mga salita. At hindi niya alam kung paano siya sasagutin. Lisbeth, kung andito ka para arestuhin siya, huwag mo akong sisihin sa pagpuputol ng relasyon ko sa iyo. Tsaka siya yung isa, na nagligtas kay Mr. Grange. Kaya hindi mo masusuklian ng puot ang kanyang kabutihan. Medyo nagyelo ang ekspresyon ni Josephine. Ano? Iniligtas niya ang buhay ni Lolo. Bulalas ni Lisbeth. Hindi ko alam iyon. Siyempre, pumunta at tanungin si Mr. Grange kung hindi ka naniniwala sa akin. Gayunpaman, hindi ako sigurado tungkol sa mga detalye. Alinman, naririnig lamang ni Josephine na binanggit ito ni Jared paminsan-minsan. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang eksaktong nangyari. Samantala, sandamakmak na emosyon ang bumalot sa loob ni Lisbeth. Kung talagang iniligtas niya si Lolo, paano ko gagawin? Kahit ano sa kanya. Tumayo siya at pumunta kay Walter. Nang makita iyon, daling-daling sumunod si Josephine sa kanyang likuran. Sinira ng kanilang pagdating ang awkward atmosphere sa pagitan ni Jared at ng iba pa. Bakit kayo pumunta dito, Lisbeth? Tanong ni Walter nang makita niya sila. Lolo, totoo bang minsang niligtas ni Jared ang buhay mo? Tanong ni Lisbeth, diretsong humabol. Siyempre, hindi lang ako niligtas ni Mr. Chance, kundi kahit isang beses niligtas niya si Mr. Lo at maging ang daan-daan ng libo-libong mamamayan ng Horrington. Alam ni Walter na tinulungan ni Jared na palayain si Glenn mula sa kontrol ng ilang negosyanteng iyon at sa gayon ay sinabing, magkano? Tungkol saan ba talaga ito? Mr. Grange. Nabalot ng gulat si Anthony. At pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang pagmamalabas ng lalaki. Iniligtas pa niya ang daan-daang libong mamamayan ng Horrington. Ipaalam sa iyo ni Mr. Lo ang lahat tungkol sa bagay na ito. Pagkasabi nun, inutusan ni Walter na may mag-imbite. Tapos na si Glenn. Sa kanyang pagdating, napagtanto ni Glenn ang intensyon ni Walter kaya't ikinwento ang buong pangyayari kung paano si Jared tinulungan siya. Natigilan at natarante sina Anthony at Lisbeth. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang madaling maniwala sa ganoong kakaibang kwento kung hindi nila ito nasaksihan ng sarili nilang mga mata. Gayunpaman, wala silang pagpipilian kundi ang maniwala kapag si Glenn na ang nagsasabi sa kanila tungkol dito mula noong huli. Hindi maaaring gumawa ng mga kwento. Ilang sandali pa ang lumipas bago bumantong hininga si Anthony at sinabing, Mr. Grange,
Kahit hindi natin arestuhin si Jared, hinding-hindi siya pababayaan ng pamilya Jantz. Bukod doon, malamang na lahat ng may kaugnayan sa kanya ay ganoon din. Kinaladkad sa gulo, nangako si Zachariah Jantz na papatayin niya ang buong pamilya ni Jared. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Anthony, tumahimik ang lahat. Ang pamilya Jantz sa Summerbank ay kilala sa malayo at malawak. Alam ng lahat ang tungkol sa kanila. At ang patriarch ng pamilyang Jantz ay isang panloob na enerhiya. Grandmaster na may hindi pangkaraniwang mga kakayahan. Kung isasaalang-alang ang katotohanan na si Zacarias mismo ang nagsalita, ang usaping ito ay hindi madaling malutas. Kung ganoon, pwede na ba tayong umalis? Pupunta tayo sa malayong lugar kung saan hindi tayo mahahanap ng pamilya Jantz. Josephine. Nag-aalala. Sa tanong ni Josephine, tila narinig na rin niya ang tungkol sa pamilyang Jantz. At kinuha siya ng takot. Bihag. Nako. Umiling si Anthony. Hindi iyon madali. Bagamat ibinigay ni Zachariah ang kagawaran ng hustisya. 3 araw. Alam kong matagal na siyang nagpadala ng mga lalaki para bantayan ang iba't ibang labasan sa Horrington. Siya, hindi naniniwala sa Department of Justice. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nagsimulang magpanik si Josephine. Parehong nagsusuot sina Walter at Glenn ng mabangis na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, minsang iniligtas ni Jared ang kanilang buhay. Ngunit sila pa rin ay walang tulong noon. Kahit na ang pamilya Whittaker ay hindi natatakot sa kanila. Lalo na ang pamilya Jantz. Ang masama pa, wala man lang silang karapatang makipag-usap sa patriarch ng pamilya Jantz. Kung hindi nagretiro si Walter, maaaring makausap niya ang pamilya Jantz. Ngunit nawala na ang kanyang impluwensya. Pagkatapos, pupunta ako sa Summerbank kasama mo. Sabi ni Jared out of the blue. Lahat ay tumingin sa kanya. At sabik na iginiit ni Josephine. Hindi ka makakapunta. At hindi ako pupunta. Upang payagan kang gawin ito. Wala kang kahit katiting na ideya kung gaano kalakas ang pamilya Jantz. Ginoo, malamang. Ang kapangyarihan ng pamilyang Jantz ay higit pa sa kapangyarihan ng pamilyang Whittaker. Sa katunayan, ito ay lahat, dahil sa suporta ng pamilyang Jantz na maaaring kumilos ng mataas at makapangyarihan ang pamilya Whittaker. Summerbank. Sa pinakamaganda, ang pamilya Whittaker ay kasangkot lamang sa negosyo. Ngunit ang pamilyang Jantz ay kasangkot sa martial arts. Si Zachariah Whittaker ay kahit na isang panloob na Grandmaster ng enerhiya. Ang kanyang mga kakayahan, hindi masusukat, kaya hindi ka makakapunta. Pinayuhan ni Walter si Jared. Medyo alam niya ang tungkol sa Jantz. Pamilya, bilang tugon. Ngumiti lang si Jared nang walang pakialam. Ang pamilya Whittaker ay nawala. Wala akong pakialam. Nilipol din ang pamilya Jantz. Masyado kang mayabang. Anak. Hindi mo ba narinig na laging may katotohanan ang isang tsismis? Ang pamilya Jantz ay may pundasyon ng higit sa 100 taon at hindi isang pamilya na maaari mong alisin ng dahil lang sa iyo. Ay may pundasyon ng higit sa 100 taon at hindi isang pamilya na maaari mong alisin ng dahil lang sa iyo. Sabi ko na nga ba? Isang kislap ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Anthony. Sa simula, maganda ang impresyon niya kay Jared at medyo hinangaan niya ito matapos marinig na siya iyon. Nailigtas sina Walter at Glenn. Ngunit ang pananalitang iyon ay bumauha sa kanya. Pakiramdam niya ay napaka-supercilious ng lalaki sa murang edad. Ang panahon ang magpapatunay kung kaya kong lipulin ang pamilya Jantz. Ngumisi si Jared. Okay, let time prove it then. Dahil pumayag ka na sundan kami pabalik sa Summerbank. Umalis na tayo. Bukas. Masisiguro kung walang gagawa ng hakbang laban sa iyo sa paglalakbay doon. Si Anthony ay unang nahuli sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar dahil ang lalaki ay minsang nagligtas kay Walter at Glenn. Ngunit hindi na niya kinailangan pang magsalungat ng magpasya ang lalaki na maging bayani noon. Oo naman. Tumango si Jared bilang pagsang-ayon. Kasunod nito, nasiyahan si Jared sa pagkain. Sa kabaligtaran, si Josephine ay walang gana at hindi na rin kaya.
Siyan isang kagat. Maraming beses. Gusto niyang pigilan siya. Ngunit nilunok niya ang mga salita sa dulo ng kanyang dila sa dulo. Alam niya ang pag-uugali nito. At walang sino man ang maaaring makaugoy sa kanya kapag ginawa niya ito. Desisyon. Pagkatapos kumain, inutusan ni Anthony si Lisbeth na sundan sina Jared at Josephine pauwi upang pigilan si Jared. Pag-alis sa gabi, si Lisbeth ay dating kaklase at mabuting kaibigan ni Josephine. Kaya hindi abala para sa kanya na manatili sa kanila. Si Anthony ay unang nahuli sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar dahil ang lalaki ay minsang nagligtas kay Walter at Glenn. Ngunit hindi na niya kinailangan pang magsalungat ng magpasya ang lalaki na maging bayani noon. Oo naman. Tumango si Jared bilang pagsang-ayon. Kasunod nito, nasiyahan si Jared sa pagkain. Sa kabaligtaran, si Josephine ay walang gana at hindi na rin kaya. Siyan isang kagat. Maraming beses, gusto niyang pigilan siya, ngunit nilunok niya ang mga salita sa dulo ng kanyang dila sa dulo. Alam niya ang pag-uugali nito. At walang sino man ang maaaring makaugoy sa kanya kapag ginawa niya ito. Desisyon. Pagkatapos kumain, inutusan ni Anthony si Lisbeth na sundan sina Jared at Josephine pauwi upang pigilan si Jared. Pag-alis sa gabi, si Lisbeth ay dating kaklase at mabuting kaibigan ni Josephine. Kaya hindi abala para sa kanya na manatili sa kanila. Isa pa, isang gabi lang iyon. Pagbalik nila sa mansyon sa Dragon Summit, si Josephine ay nasa mga tambakan. Lisbeth, hindi rin niya alam kung paano niya siya i-comfort kapag naging awkward na ang kanyang pagkakakilanlan. Alinmansa, nagsalita sila, at naging mapang-api ang kapaligiran. Gumawa si Jared ng 2 tasa ng kape at iniabot ito kina Josephine at Lisbeth. Na mukhang lubos na nakaka-relax. Bakit ka depressed? Hindi ito panghuling poem o ano paman. Baka bumalik ako. Summerbank sa loob lang ng ilang araw. Nakangiting komento ni Jared nang makitang todo-todo si Josephine. Hindi mo ba talaga ako pakikinggan kahit minsan? Jared, huwag pumunta sa Summerbank. Kung ang mas malala ay dumating sa pinakamasama, sa Horrington na lang tayo maghihintay. Kung darating ang pamilyang Jantz upang pumili ng gulo, maaari pa rin natin itong subukan. Kung pupunta ka sa Summerbank, hindi ka ba naglalakad sa yungib ng leon? Nagmamakaawa si Josephine. Pagpapahayag, sa tingin mo, posible pa ba iyon? Ngumiti si Jared sa kanya at sinulyapan si Lisbeth. Ibinaling din ni Josephine ang tingin kay Lisbeth. Nandyan kasi ang huli para bantayan si Jared kaya. Para hindi siya makatakas o magtago. Nang maramdaman ni Lisbeth ang nakakapasong titig sa direksyon niya. Baka sa mukha niya ang kahihiyan. Kasama ang 1 tasa ng kape ang tinimpla ni Jared sa kanyang mga kamay. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, I'm a heavy sleeper at hindi gumising kahit na may anumang paggalaw sa gabi. Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay malinaw bilang araw sinasabi niya sa kanilang dalawa na maaari silang tumakbo para dito. Habang siya ay natutulog sa gabi. Dahil doon, biglang tumawa si Jared. Sinasabi mo ba sa akin na kaya kong takbuhan ito sa gabi? MS. Grange. Ay, hindi ko sinabi yon. Sinaman siya ng tingin ni Lisbeth. Punong-puno ng pagsisisi ang mga mata nito na talagang pinasok niya iyon. Ganyang mapurol na terms. Huwag kang maglabas ng kalokohan. Jared. Hindi sinabi ni Lisbeth yan. Putol ni Josephine, na nakatitig kay Jared habang siya. Alam din na tinutulungan sila ni Lisbeth. Bigla namang humagalpak ng tawa si Jared. Haha, magkausap na lang kayo simula nung dalawa. Hindi nagkita sa loob ng maraming taon. Huwag kang mag-alala tungkol sa aking mga gawain. Imposibleng mamatay ako kapag hindi pa. Kinuha ang gayong kagandahan sa asawa. Hinawakan ng baba ni Josephine gamit ang isang kamay. Hinalikan niya ito sa pisngi ng walang babala. Agad namang namula ang mukha ni Josephine. Nandito pa rin si Lisbeth. Yet he dared kiss me. Grabe ka talaga, Jared. Nagpout siya sa nagkukunwaring galit. Ngunit sa loob-loob niya, nabalot siya ng tuwa. Samantala,
Inikat ni Lisbeth ang kanyang mga mata sa pagkagalit sa pampublikong pagpapakita ng pagmamahal na nakapukaw sa kanya. Bantay. Gayunpaman, labis siyang humanga sa pagiging mahinahon ni Jared. Dahil nasa mood pa rin siya. Magpakatanga sa ganyang oras, sa sandaling iyon. Biglang sumugod ang isang figure sa mansyon at nagmamadaling lumapit kay Jared. Bumulalas, Mr. Malamang. Narinig ko na may ilang opisyal mula sa Department of Justice sa Summerbank na gustong arestuhin ka. At dadalhin ka sa Summerbank. Huwag kailanman pumunta. Natipon ko na ang lahat ng aking mga tauhan. At higit sa 1,000. Tinataka na nila ang iba't ibang labasan. Kung ang mga taong iyon mula sa Department of Justice ay maglakas loob na kunin ka. Malayo. Sisiguraduhin kung walang sino man sa kanila ang makakaalis sa Horrington. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Tommy. Dahil sa kanyang pinsala, nais ni Jared na magpahinga siya. Kaya hindi niya ginawa, sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Gayunpaman, may nagpaalam sa kanya, sa gilid. Ang ekspresyon ni Lisbeth ay naging ketikot takot na madilim sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos ng lahat, iyon ay katumbas ng kalahati. Insulto ang Department of Justice sa harap niya mismo. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsabi ng anuman. Dahil ang sinabi ng lalaki sa higit sa 1,000 lalaki ay lubos na nagparamdam sa kanya. Tinamaan. Kung talagang mayroon siyang higit sa 1,000 lalaki. Kung gayon wala sa dosenang mga tao mula sa makakabawi ang Department of Justice. Napangiti si Tommy. Tinapik siya ni Jared sa balikat at sumagot. Bumalik ka. Babalik ako pagkatapos. Naglalakbay sa Summerbank. Ililigtas din ako nito mula sa pagkakaroon ng isang tao na target ang aking pamilya sa lahat ng oras. Napatingin tuloy si Tommy kina Josephine at Lisbeth bago hinayla si Jared sa gilid. Panginoon ko, kung pipilitin mo, pagpunta sa Summerbank, maaari mong isaalang-alang na tingnan ang ilang mga gang doon. Marahil ay mayroon ding regiment ng Dragon Sect doon. Walang komunikasyon sa pagitan ng 13 regimento ng Dragon Sect. Kaya wala siyang ideya kung saan naroon ang iba pang mga rehimyento. Ni hindi niya kilala ang kanilang mga miyembro. Gayunpaman, ang iba, tiyak na makikilala ng mga pinuno ng regiment ang Dragon Ring sa daliri ni Jared. Hanggat may isang regiment ng Dragon Sect sa Summerbank, magiging mas maginhawa para kay Jared kung kailangan niya anumang bagay. Nang marinig iyon, tumango si Jared. Sige, pupuntahan ko sila at susuriin ko sila pagdating ko. Bumalik ka at magpahinga. Bagaman, ang iyong pinsala ay hindi na nagbabanta sa buhay. Kailangan mo pa ring magpahinga. Magtitimpla ako ng isa pang tableta para sa pagbabalik ko mula sa Summerbank upang ang iyong mga kakayahan ay tumaas ng isa pang bingga. Lumiwanag ang mukha ni Tommy. Salamat. Panginoon ko, kung mayroon man, ipaalam sa akin anumang oras. Magmamadali ako. Summerbank kasama ang mga tauhan ko. Matapos makita si Tommy, napangiti si Jared habang nakatitig sa Dragon Ring sa kanyang daliri. Draco, binigyan lang ako nito nang walang sinasabi. Paano ako pupunta at hanapin ang lahat ng mga regimentong iyon? Hindi ako magiging napakaswerte sa bawat oras na tulad ng ginawa ko noong nakasalubong ko si Tommy. Kinaumagahan, umalis sina Jared at Lisbeth. Matapos makipagkita kay Anthony, nagkaroon ng lalaki. Pareho silang nagbalat kayo bago tumungo sa Summerbank upang maiwasan ang pamilyang Jantz. Pag-atake sa kanila sa paglalakbay. Siya, sa kabilang banda, ay pinangunahan ang kanyang koponan pabalik sa mahusay na karangyaan upang agawin ang atensyon ng pamilya Jantz. Sa kanyang pagmamaneho, dinala ni Lisbeth si Jared sa Summerbank nang walang insidente. Sa kabutihang palad, hindi nila ginawa makatagpo ng anumang panganib sa buong biyahe. Tanghali na po Ms. Grange. Dahil nasa teritoryo mo kami ngayon, dapat mong tuparin ang obligasyon mo bilang ang host at i-treat mo ako sa tanghalian. Nakangiting sabi ni Jared mula sa passenger seat. Nalalapit na ang iyong kamatayan. Ngunit iniisip mo pa rin ang tungkol sa pagkain. Galit na sagot ni Lisbeth.
Kahit na mamamatay ako, kailangan kong gawin ito ng buong sikmura. Ang buhay ay isang paglipas lamang ng panahon. At lahat ay namamatay. Sandali lang. Kaya, bakit ka naaabala? Ang malapad na ngiti ni Jared ay nakapagpapahinga ng husto sa nerbiyos ni Lisbeth. Isinasaalang-alang ang katotohanan na minsan mong iniligtas ang buhay ng aking lolo. Ililibre kita ng pagkain. Gayunpaman, hindi namin magagawa. Pumunta sa isang malaking restaurant. Maaari lamang kaming tumangkilik sa isang maliit na kainan upang maiwasan ang pagtuklas ng pamilya Jantz. Oo naman. Magkakaroon lang tayo ng ilang lokal na specialty. Kung gayon, si Jared ay hindi mapili. Kaya wala siyang opinyon tungkol doon. Pagkatapos ay ipinarada ni Lisbeth ang sasakyan sa isang parking lot. At naglakad sila patungo sa isang makipot na eskinita na puno ng mga kainan na nagtitinda. Mga espesyal na merienda, habang sila ay nasa maliit na bahagi. Lahat sila ay natatangi sa kanilang sariling mga paraan. Ihahatid kita para subukan ang venison burger sa Summerbank. Ang venison burger sa Horrington ay hindi tunay. Hihilingin ko ang ilang bituka na idagdag sa iyong burger mamaya. At ginagarantiyahan ko sa iyo na ikaw ay sumisigaw. Para sa mga segundo. Excited na bulalas ni Lisbeth pagkapasok nila sa eskinita. Tila ang lahat ng mga batang babae ay mahilig sa pagkain. Dahil lahat sila ay magiging masaya kapag sila ay dumating sa isang lugar. Nakakailang hakbang pa lang sila nang hamarang sa kanilang dinaraanan ang tatlong matipunong lalaki. Nagulat, pinag-aralan sila ni Jared. At natuklasan na hindi niya sila kilala. Ikaw si Jared Chance. Di ba? Hiling ng isang matipunong lalaki na may makapal na buhok sa dibdib. Nakapikit ang mga mata, Jared, sa paghusga sa kanyang figure at pangangatawan. Halatang nagsanay siya sa impenetrable skill. Hindi siya sinagot ni Jared bagkus ay tumingin siya kay Lisbeth sa tabi niya. Nang mga sandaling iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Lisbeth. Lumakad siya pasulong at tinanguan siya sa likod. Kanya, sino ang marami sa inyo? At bakit mo pakialam kung siya si Jared Chance? Pinagmasdan siya ng matipunong lalaki bago nag-utos. Tumabi ka, batang babae. Ito ay wala sa iyong negosyo. Ako ay Jason Yandel mula sa Iron Gate Academy. At papatayin ko ngayon si Jared Chance para ipaghiganti ang aking senior. Habang sinasabi iyon, gusto niyang kumilos kay Jared. Ngunit umungal si Lisbeth. Tumigil ka. Ako ay isang opisyal mula sa kagawaran ng hustisya. How dare you violate the law before me? So what if isa kang officer from the Department of Justice? Bubugbugin din kita kapag hindi ka humakbang. Sa tabi, si Jason ay may glacial na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi man lang nababahala na si Lisbeth ay mula sa kagawaran ng hustisya. How dare you? Agad na nagalit si Lisbeth. Bale minamaliit ni Tommy Lewis ang Department of Hustisya noong nasa Horrington ako. Ngunit may ibang gumagawa ng ganoon kahit na nasa sarili kong teritoryo. Sa Summerbank, paano lubos na nakakahiya? Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, sinuntok siya ni Jason, sa kabila ng kanyang matibay na frame. Ang kanyang, mabilis ang bilis ng kidlat. Habang papunta ito sa direksyon niya, may humahagupit na tunog sa hangin. Nabalot ng gulat si Lisbeth. At hindi niya hinayaan ang sarili na magambala kahit kaunti. Umiwas siya sa kanya. Suntok sa gilid bago agad siyang sinuntok sa baywang. Kapag ang isa ay nataman sa lugar na iyon, isa, mawawalan ng kakayahang lumipat sa maikling panahon. Iyon din ay isang pamamaraan na pinapabore ng mga tiktik. Thud! Ang suntok ni Lisbeth ay tumama. At nagbuga ito ng mapurol na kalabog nang tumama ito kay Jason. Sa sandaling nakahinga siya ng maluwag. Bigla niyang naramdaman ang kanyang sarili na nawawalan ng timbang. Namumula, ibinaling niya ang tingin kay Jason. Only to see that he didn't affected in the least. Ang suntok niya, kanina parang walang epekto sa kanya. Nagsanay siya sa impenetrable skill. Kaya paanong ang hindi epektibong suntok mo ay mawalan siya ng kakayahan? Gumalaw. Paliwanag ni Jared nang masilayan ang pagkalito sa kanyang mga mata. Nang marinig siya ni Lisbeth.
Naging malungkot ang kanyang ekspresyon gaya ng dati. Mabilis niyang hinawakan ang pulso ni Jason. Gamit ang kamay at pilit na pinisil para makalabas siya. Nako, kahit anong lakas niya, exerted, hindi niya ito matitinag. Umalis ka, sa isang dagandong. Walang awa siyang itinaboy ni Jason. Ah! Sigaw ni Lisbeth habang lumilipad papunta sa dingding sa gilid. Kung sasampalin ako sa pader. Maraming belang buto ang mararanasan ko kahit hindi ako mamatay. Nang sasampa na sana siya sa pader. Tumalon si Jared at inagaw siya sa ere. Na may matigas na hatik. Hinayla siya nito sa kanyang yakap. Niyakap siya ng mahigpit. Panay ang pagbagsak niya sa lupa. Nakahinga ng maluwag si Lisbeth. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay naramdaman niya ang init na nagmumula sa kanya. Siya, agad na bumalik sa kanyang katinoan. Nag-aapoy ang mukha niya. Sumirit siya. Ibaba mo ako. Dali. Dali-dali siyang ibinaba ni Jared bago nilinaw na may nakakatakot na ekspresyon. Hindi ko sinubukang kunin. Kusa mong pakan-abangan. Natural. Alam ni Lisbeth na hindi niya iyon sinasadya kundi iligtas siya. Sa kabila nito, ang mga lalaki at dapat panatilihin ng mga babae ang distansya sa pagitan nila. Sa dami ng tao doon lalo na. She still went bright. Pula sa hiya sa hindi sinasadyang yakap. Anak, maaari kang magpatuloy sa paglalandi sa impyerno. Sumisigaw. Binaril ni Jason ang kanyang kamao kay Jared. Umiwas si Jared sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang katawan. Ngunit agad na iniwas ng lalaki ang kanyang kamao. Gayunpaman, umiwas lang siya nang hindi gumaganti. Kasunod nito, tinitigan niya si Lisbeth at nagtanong. Kung sasagutin ko, ngayon, ito ba ay ituring na pagtatanggol sa sarili? Nagalit si Lisbeth noon. Kaya agad niyang sinagot nang marinig ang tanong na iyon. Oo naman. Patayin siya. Oo naman. Umangat ang sulok ng bibig ni Jared. Hinihintay ko lang ang komentong iyon. Nakatitig sa maliwanag na ekspresyon ni Jason. Hinayaan niyang umikot ang espiritual na enerhiya sa kanyang tiyan. At inipon ito sa kanyang mga kamao. Upang labanan ang impenetrable skill. Kailangang itoon ng isa ang kanyang enerhiya sa isang lugar. Isang mahinang ambon ang nagsimulang lumabas sa kanyang kamao bago ito bumalot sa kanyang buong kamao. Ano yan? Nang makita ni Jason ang patong ng ambon sa kamao ni Jared. Agad siyang naging maingat at seryoso. Bakit hindi ka na maglakas loob? Tanga, kung hindi ka kikilos, mauna na ako. Nakangiting tumalon si Jared nang walang paabi at dumaan sa kanyang ulo. Nagbago ang ekspresyon ni Jason. Umikot siya at ibinaba ang kanyang kamao patungo sa kanyang likuran. Ngunit ito nga, huli na, noon pa lang, hinampas na siya ni Jared sa likod. Thud! 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 Napaatras siya ng ilang hakbang at muntik nang bumagsak sa lupa bago niya maalis ang puwersa. Nang suntok ng lalaki. Kahit noon pa man, pakiramdam niya ay naayos na muli ang kanyang mga laman loob. Huminga ng malalim. Pilit niyang pinigilan ang bibig ng dugo na umaakyat sa kanyang lalamunan. Tapos siya, galit na tumingin sa lalaki. Anak, hinding-hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na bumalik sa Iron Gate Academy kong. Hindi kita pinapatay ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, ang kanyang katawan ay lumaki. At isang mahinang liwanag ang kumikislap sa kanyang paligid. Hindi naman gaanong halata ang lahat. Dahil liwanag na noon. Ngunit nakakakita pa rin ng pangkalahatang balangkas. Ito ay kahawig ng isang napakalaking kampana. Na lumalamon sa kanya ng buo.